Ang kinaanak po ng Deuteronomy ay yung mga ikinukwento niya, sinasabi niya, mga batas niya na ginawa sa panahon ng kanilang paglalakbay. Sinabi niya po ni Moises dito na kung saan ang mga Israelites ay papasok sa land of Canaan. At habang sila ay nandoon at maninirahan sa land of Canaan ay yun na maaaring dahil sila ay makakasalamuha makikisalamuha sa iba't ibang mga pagano. Ano po ba yung tinatawag nating mga pagans o yung mga pagano? Ito po ay galing sa Hebrew na ang ibig sabihin ay translate sa something, mga salita o mga bagay na kung saan ay isinabi, spoken by Moses to all the Israelites. Sa unang bahagi kasi po ng Deuteronomy ay nakasulat doon ang kahulugan ng salitang Devarim. Ang libro po nito ay hinati kung saan ang chapter 1 to 30 ay hinati sa 3 sermon ni Moises. Okay, first ay tungkol saan po ay may kinalaban sa kanyang mga teaching at kalaunan ay naging mga batas ni Moises. Yung ikalawang sermon naman po niya ay nauukol kung paano natin susundin ang ating Panginoon. At ang ikatlong sermon naman po ay may kinalaman kung paano ang mga Israelites ay magkakaroon na dapat sa kanilang mga kasalanan, kung paano sila magkakaroon o hihiling ng mga kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At ang kalawang chapter, 31 at 34 po ay kung saan ay may kinalaman sa mga awitin ni Moises na ito na yung panahon na ililipat ni Moises yung panahon na kanyang pamumuno kay Joshua. At ito ay ginanap niya noon sa Mount Nebo. Itong mga panahon po na ito ay siguro mapapansin niyo, lalo na tayo, no, yung mga may edad na. Madalas na ngayon yung nangyayari, maraming invitation kami, class reunion. Dahil nyo, siguro kayo bata pa, hindi pa kayo makaka-relate. Kami may mga class reunion na eh. Mga klase namin sa high school, elementary. Pagdating sa class reunion, nagkukwentuhan yung mga yan eh. Okay, babalikan yung nakaraan, babalikan yung mga usap-usapan, may halo ng mga kayabangan. Pag nag-uusap na yung mga magkakaklase na yan, kami, sasabihin ng isa, yung anak ko engineer na, yung anak ko doktor na, kakatuwa.
Okay? Bawat isa sa kanila, naranasan ko po kasi, kaya ako ako'y nakaka-relate. Pag nag-uusap kami, o ikaw, ano achievement mo? May kotse na ako, may business na ako. Okay. Nakakalungkot po kapag ka ikaw ay yung bang after ng ilang taon mo wala ka masyadong achievement, wala ka ma-share eh. Okay. So, minsan mararamdaman natin yung feel of insecurity na kung saan yung ating mga dating kasama may achievement, ikaw wala kang achievement. Ay, sabi ngayon, ito po yung nai-relate ko lang. Okay, kasi nung panahon na yun, wala naman ako masyadong kayamanang nakukuha. Wala akong na-invest na malaking mga company, building na malalaki. But when I sa bahay ko, at nakita ko yung ng aking mga anak ay masanan, pero mayroon akong anak na kasama. Meron akong pagmamahal na nakuha sa aking mga anak. Dito nais ko ibahagi sa inyo na kung saan ay ano pa ba tawag mong success sa buhay na ito? Hindi ang kayamanan, hindi ang karangyaan, hindi ang power, but for me, success is to have a happy and godly children in our life. Kung kaya tonight binigyan ko ng titulo, Raising a Godly Generation. Hindi children lang ha. Bakit ginamit sa generation? Hindi na yung obligasyon ng magulang kanyang mga anak sa Panginoon. So, kung may gawin, kahit sa magturo para yung generation o godly children of God ay aklat na nagpapakita kung paano tayong magre-raise ng mga generation. Dito sinasabi how to raise godly children. Malinaw po yan sa Deuteronomy 6:2. Sabi po dito, okay, na ikaw ay matakot sa Panginoong Diyos sa iyong ingatan ng iyong mga palatuntunan at ang kanyang iyong mga anak at sa mga araw ng iyong mga buhay at upang ang iyong mga araw ay lumawi. Pansinin po natin, sinabi po dito sa atin, sa iyong mga anak at sa iyong at sa anak ng iyong mga anak. Kaya napakatuwa kapag magulang nagkaanak, nagkaapo, bilang magulang po siguro, and prayer should be that raise a godly grandchildren. Tungkulin po natin ito. Sinabi
hanggang sa abusa ng pananampalataya, hanggang sa lubos ng paglaki ng tao. Ating mga anak, ang ating mga anak, kanino kaya nila ituturo ito? Christian parents, children, on how to be faithful in saving our God. Yan ang pundasyon na dapat nating isabuhay. Hindi natatapos yung ating responsibilidad sa pagpapalaki, pagpapaaral. Kanina nga, nabanggit ko kay kapatid na Romy at Ian, malayo pa yung inyang lalakbayin sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Pero habang pinalalaki niya ng mga spiritual guidance sa kanilang mga anak, hindi natatapos eh. Hanggang sa tayo, dumadami patuloy at patuloy. Okay. Narito ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Parenting is one of God's important calling. Naniniwala po ba kayo? Maswerte po tayo pagka tayo ay nabibiyayaan ng anak. Children are gift and blessing And as a parents, we have the responsibility to tend our children spiritually grow and educated. But the most important na dapat na tungkulin ng isang magulang daw na kung saan instructions of our Lord. Ang mga Christian parents ay mga challenges na kinakaharap yung tinatawag na cultural, ano ba yung tinatawag na secularism? Ito po pinapractice sa society natin sa ngayon, na kung saan ay tumutukoy sa mga paniniwala o prinsipyo na inihiwalay ang reliyon sa mga pampublikong gawain. Halimbawa sa eskwelahan, napansin nyo, hindi na tinuturo ang religion, wala ng GMRC, yun yung tinatawag na secularism. Kahit elementary, inalis ang religion. Sinasabi po nila ngayon doon, meron silang survey. Kayo po, dapat ba ituro ang pagbabasa ng Biblia sa ating mga educational system? Yung tinatawag naman po natin cultural relativity or relativism. Okay? Walang pananaw o kultura na mas tama o mali kaysa sa iba. Ang lahat ay pantay-pantay na dapat igalang. Ano pong ibig sabihin nito ngayon dito nun? Yung nangyayari po ngayon sa ating society, na kung saan, kung sino yung nandiyan dyan, i-impose niya, kung ano yung gusto niya mga katuruan, hanggat siya ang nakaupo. Okay. May mga organization dito na kung saan ay nangingibabaw dahil sa kanilang karamihan o sa kanilang populasyon. Na kung minsan sila yung nangingibabaw. Pero yung tinatawag natin cultural relativism o yung relativity na tinatawag natin ay kung saan ang lahat ay pantay at dapat igalang. Kung maliit ang iyong isang organisasyon ay
bigyan din ng pagkakataon sa lipunan ginagalaw natin. Hindi ko kaso ito ang challenge na What does the Bible says? Ang lahat ng mga kasulatan di naman sa pagtuturo tuto na nasa katwiran. Okay? And the scripture in para gamitin ng mga natin, ito'y mahirap eh. Maski kami, aminado din tayo. Bilang magulang, may pagkukulang tayo. Bakit po? Minsan tamad tayong humawak, magbasa ng banal na kasulatan. Maswerte kapag tayo ay nandito sa bahay-sambahan. Pero kung nasa bahay tayo, dala ng iba't ibang mga interruptions o gawain, maswerte kapag may pagkakataon pang magbasa. Satan makes us busy at all time. Okay, sabi po, to raise a godly generation, we must love God fervently. Paano na maging mabuting mga ito bilang isang magulang ay hindi kakikitaan ng mga kaalaman tungkol sa mga salita ng ating Panginoon. Hindi naman talaga po pwede na kung saan lahat ay alam natin na. Sabi po dito, kailangan we should love God fervently. Maalab na pag-ibig sa Panginoon. Paano magiging maalab ang iyong pag-ibig sa Panginoon kung wala kang alam sa kanyang mga salita? Hindi susundin, hindi mo gagawin. Dahil ang Panginoong nating Diyos ay Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong lakas. Ang tanong, gaano pagmamahal sa ating Panginoon? Kung tayo ay may problema sa Kanya ng ating mga blessings, paano po? Ito ay sa iyong puso. Ngayon, ang tanong natin po sa ating Panginoon. Sabi nga po, hindi ka po pwede na magturo sa iyong mga anak at sa iyong mga kaanak-anakan pa kung ikaw ay tinatawag na walang alam. Ano ang ituturo mo kung ikaw ay wala? Not possessed. Sundan pa po natin. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Nulit po, buong kaluluwa. So ang unang-unang dapat gawin natin ay ang mahalin ang ating Panginoon. Dahil kapag at nasa buhay natin ang kanyang bahagi, yung mga kaalaman natin na may
kanilang pagpapalago ng kanilang mga espiritu. God and He alone is to be proclaimed, I am the Lord. Though ako nakikilala. Kaso ang tayo sa Diyos, sumasamba tayo sa Panginoon. Pero gaano ang panahon na inuukol ng bawat isa sa atin sa worldly sins, sa kapaligiran. Mas mahaba pa yung oras natin sa trabaho natin na nilalaan doon sa ilang mga activities natin. Naiinggit ang Diyos sa ganitong mga bagay. Pagdating dito, 2 hours lang tayo, init na init tayo. Halos madaliin natin yung oras. Kakalungkot. Nakikita ka ngayon ng anak mo, tutulog ka sa charge. Abay, bukas mga lawa, sasabihin ng anak mo, pa, ikaw ma, naantok ka. Diba po? Ito lang ang oras natin para ibigay natin ng buong buo ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Mahalin natin siya ng maalab na pananampalataya para ito ay mapanatili natin sa ating mga puso sa pamamagitan ng paglaan ng ating mga oras. Dahil ang personal na pagkilala at pagmamahal natin sa ating Panginoon ay pundasyon para sa pagpapalaki ng ating mga anak. Bakit po? Bilang magulang, kung ano yung nakikita ng ating mga anak sa atin, yan ang gagayahin nila. Yan ang makakasanayan po nila. Kasama mo sila. May mga bagay yan tinatanong, Ma, Pa, ano po yung ibig sabihin na tinuro ni Brother Nelson? Paliwanag mo. Habang kasama mo siya, nagtuturuan ang bawat isa sa atin. Ito masakit po sa kulturang Pilipino. Pag tinanong ng anak, Pa, ano ba yung ganun ganito, anong ganito? Ay, pumunta ka sa mama mo, itanong mo sa mama mo. Mas alam ni mama mo yan. Ang nakakalungkot po kasi, bagay, totoo yan, mas madalas kasama ang nanay, kung kaya't ang nanay ang madalas tanungan. Pero sa banal na kasulatan po, halos maraming instructions, maraming mga kasulatan nagsasabi ang ama sa mga anak. Sa ikultura natin at nangyayari ngayon, ang ama kasi ang madalas nagtatrabaho. Masyadong alam, marapat lamang na sa mga susunod ay pag-aralan ko kung ano yung hindi ko nasagot sa anak ko. Hindi obligasyon ng ina na kung saan ang ina lang ang dapat mga alaga sa mga anak o mag-guide sa anak sa araw-araw na pamumuhay mo. Kung ikaw nga ay lumalakad ng totoo, kasama ang Diyos, yun ang kanilang gagawin. Yun ang kanilang susundin. Nakakalungkot kapag ikaw magulang, ang anak mo hindi mo kasama sa pagsamba. Ang asawa mo hindi mo kasama. Baka pag kinuha tayong lahat, maiwan sila dito. Nasa langit na tayo, sila po ay wala pa. Kung kaya't sinabi ng ating Panginoon na kung saan ang pundasyon para sa pagpapalaki ng mga masunurin ay ang mga pagpapalaki ng mga masusunuring anak ay ang pagtuturo ng fervent love sa ating mga anak. Mapapansin, lalo na't nasa bahay, alam natin, busy tayo. Pag yung anak nakita na nag-Facebook sa loob ng bahay, okay,
pagka nasa bahay ang anak at magulang, pwede tayong magturuan. Kaso, ang nangyayari kasi, pag umupo na ang tatay o nanay sa bahay, hawak ang cellphone, wala nang nagagawa tayo. Buong maghapon, anong gagawin ngayon ng ating mga anak? Gagayahin tuloy tayo. So, paano lalago at paano tayo magpo-produce ng mga godly children of God? Ano pong inuutos sa atin ng ating Panginoon? Inuutos sa atin ng ating Panginoon na gawin ang lahat ng mga palatuntunan upang mabuti natin kailanman. Hindi ko po siya nailagay. Ikalawang bagay po, paano ka makakapag-produce? Sa panahon natin, iba na yung panahon natin eh. Noon takot tayo sa magulang eh. Ngayon, takot na ang magulang sa anak. Ako hindi nagkakamali. Pag yan hindi kumain, pag yan ay umalis, takot na takot ang, ba't nakayuko ang kabataan? Mali ba ang sinabi ko? Sino ba ang takot sa inyo? Kayo ba'y takot sa nanay o ang nanay ang takot sa inyo? Okay? God gives many commands and He cares for us and He wants to bless us. Obedience is the way to experience His blessing. Maraming mga, okay? Sa bagay, hindi natin maaalis sa panahon natin. Kailangan magtrabaho ang nanay, ang tatay to meet the daily needs of our family. Okay, that's why wala tayong panahon na mabigyan sila ng sapat na katuruan. Umaasa lang tayo sa nababasa, napapakinggan, napapanood. Pasalamat tayo kapag nakasama natin sila sa mga ganitong gawain ng paglilingkod at pagsamba. Okay. Pero hindi lahat ng kabataan na-absorb yung tinuturo ng mga tagapagturo. Hindi lahat kayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na kung saan yung tinuro ng magulang nyo ay maisa sa buhay ninyo. Pero laging sinasabi at sinasabi na kung saan ay teach your children diligently. Malinaw po na sinasabi sa Deuteronomy 6, 7 hanggang 7, sinasabi po rito, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanya pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay naghihiga at pagka ikaw ay lumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga daan. Malinaw na kung saan. Kaya minsan nakakatakot po no? Pagka tayo ay hindi nakapagturo sa ating mga anak, responsibilidad ng magulang. May malaking responsibilidad tayo. Kaya minsan kabataan po ngayon sa totoo lang, tamaan ng tamaan, magalit sa akin, ayaw ng mag-asawa. Hindi pa ako sawa sa buhay ko po. Hindi pa ako fulfilled. Ayoko ng responsibility. Pero kayong kanyang pananaw na dapat igalang. Pero may kautusan ituturo mo. Papatayin mo na lang ba dito yung iyong henerasyon kung di ka magtuturo?
po yung pinaka-importante bagay na maaaring gawin natin tayo upang tayo ay makapag-raise ng 6, 12 hanggang 17. Nagpapaalala na kung saan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain. Okay? Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos at sa kanyang maglilingkod ka at sa pamamagitan lamang ng kanyang pangalan susumpa ka. Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga bansa na sa palibot mo, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo ay isang mapanibuguing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Huwag niyong tutuksoin ang Panginoon niyong Diyos gaya ng tuksoin ninyo siya sa masa. Inyong ingatan buong sikap ang mga utos sa Panginoon Diyos at ang kanyang mga patutuo at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang inuutos sa iyo. Ito'y paalala lamang na kung saan paano kang makapag-aakit ng mga susunod na henerasyon kung ikaw ay nabubuhay sa mundo na puno ng kasalanan. Ang panahon po natin palibot na ng iba't ibang uri ng kasalanan. And God hates sins. May magulang dyan, paano kung bubuhayin yung aking anak? Papasok sa mga maling kaparaanan ng pagpapalaki ng anak, magnanakaw, magsasabu, lahat ng bawal, lahat ng nasa kamunduhan. God provides. Binibigay ng Diyos sa mga pangangailangan natin nang hindi natin alam. Gumagamit ng mga tao ng iba't ibang kaparaanan para ipakita niya na siya ay patuloy at patuloy na pag-ibig sa Kanya. Pero kung di tayo tatawag sa Kanya, talagang magmamalaki tayo sa pag-ibig ng Panginoon, talagang mamahalin mo ang sanlibutan. Avoid worldly sins in our life. Mapapalad ang tao na hindi lumalakad sa payong masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Tuloy po natin. 1 John 2:15 hanggang 6, upang tayo ay huwag mamuhay sa makasanlibutang gawain. Huwag niyong iibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Okay po. Kaya tayo po nandito linggo-linggo sumasamba. Okay? Dahil nais nating maging bahagi o maging modelo ng ating mga anak. Kung nga, kung magulang ka, ayaw mo sumamba, bakit mo papipiliti yung mga anak mo sumamba? Okay? Sa Colossians 3:2, malinaw po sinabi, not on worldly things, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibaba. Tingnan muna natin yung ating mga sarili bilang mga matatanda. Okay? That we do not forget our Lord.
Kasi kung nabubuhay tayo sa mundong ito, okay, ngayon, papadanas natin sa atin na una, kapag tayo nabubuhay sa kasalanan, masarap ang buhay. Mag-i-enjoy ka doon sa mga kasalanan ginagawa mo sa mundong ito. Pangalawa, makakalimutan mo ang Panginoon. Hanggang sa huli, susundin mo na yung mga utos ng sanlibutan sa mundong ito. Lalo na magiging masama tayong ehemplo sa anak, sa pamangkin, sa mga mahal sa buhay. Hindi lamang po ito sa anak. Minsan nga kahit anong pilit natin sa ating mga mahal sa buhay, tara, samba ka. Okay? Ang dami pa rin, ang hirap nating makumbinsi sila. Tinuturo na natin kasamaan ng mundo, ayaw pa rin nila. Pero tingnan niyo yung oras nila, mas mahaba yung oras na nilalagi nila dun sa comfort zone nila. Kakalungkot sa mga kabataan lalo na sa ngayon, iilan na lamang. Mayroon nga mga kabataan, pero hindi naman properly guided. Bakit po? Minsan ang napapasukan nilang mga paglilingkod sa Panginoon ay malayo sa katuruan ng banal na kasulatan. Mga kabataan, ay, sige, masaya sila doon sa paggamit ng mga instrumento at pag-aawitan. Masaya sila kapag ang pupuntahan nila, maraming mga gwapo at magaganda. Pero wala ang tunay na katuruan ng banal na kasulatan. Hindi sila properly guided. Kasi natutunan lamang nila yon sa kapwa, pero hindi sa magulang o sa kasama sa bahay. Maganda nga ang layunin na sila ay lumapit sa Panginoon. Ngunit ang masakit doon, kung ang iyong matututunan naman ay hindi naaayon sa banal na kasulatan, ay para ka na ring nagtulak sa putikan. Sana nga lang kung matuturuan sila. Kaya nga dapat ang magulang ay dapat maging good role model ng kanilang mga anak. And the children will follow the active example na ipinapakita ng mga magulang. Sa Titus 2:7, malinaw po sinabi na kung saan it is very imperative that parents be a good model of what they want to see to their children. Sabi po sa Titus 2:7 hanggang 8, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran. Sa mabubuting gawa, ito po ay may patungkol sa mga magulang. At sa iyong aral ay papakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Pangungusap na magaling na di mahatulan upang sila na nasa kanilang panig ay mahiya. Kaya kapag ka isang magulang, tama po ang sinasabi at ginagawa, tatahimik ang anak ninyo. Pansinin po ninyo yan. Pero kung mali ang sinasabi mo, tinuturo, mas angil pa ang iyong anak kaysa sa sinasabi mo. Parents must be a good role model to your child. Hindi ka po pwedeng sundin ng anak mo kung ikaw ay nagpapakita ng mali. O kahit sino pa yung tinuturuan mo, pamangkin mo, kasambahay mo, mga mahal mo sa buhay, kapitbahay mo, hindi ka po pwedeng makapag-share ng mga spiritual messages kung hindi nakikita sa paraan ng iyong pananalita, sa paraan ng iyong pamumuhay. Maski kaming teacher po, pag mali ang tinuturo namin, pinapakita namin, ayaw sa amin ng estudyante, nirereklamo kami. Pero
para makuha mo ang simpatya ng mga estudyante namin, ituro mo at makikita sa iyong kilos, sa iyong paraan ng pamumuhay, yung mga bagay na tinuturo mo ay dapat makatotohanan, karapat dapat, bago ka nila sundin. Bakit po? Sa ngayon, takot nga ng mga magulang eh. May batas tayo, di ba po? Huwag mo sasaktan ng bata. Pag sinaktan mo yan, pwede kang ireklamo ng bata. Ang teachers, bawal pong magbagsak ngayon ng estudyante daw sa elementary o high school. Sinong teacher dito po? Ma'am Annie, teacher ka ba? Hindi, no? Anak mo, teacher, no? Hindi mo pwedeng ibagsak. Very entitled ang mga estudyante ngayon. Nagbigay ako ng bonus sa estudyante ko, 3, dahil hindi pumapasok. Abay, nireklamo ako. Bakit po ako 3? Hindi ko po deserve ito. Dinala ko sa guidance. Pinakita ko yung aking performance record sa kanila. Hindi ka na uulit, pero wala kang attendance, wala kang ano. Ang hirap disiplinahin ng bata sa ngayon. Ang pandisiplina nila, susundin nila yung bata para lang mapaamo. Sige anak, ito pera. Ito laptop. Ito cellphone. Susundin mo lang para ka lang sundin. Mali po eh. Mali yung ginagawa ng ilang magulang sa panahon ngayon. Proverbs 23:13 hanggang 14 sinabi po, huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya hindi mamamatay. Iyong hahampasin siya ng pamalo at iligtas mo ang kanyang kaluluwa sa Sheol. Ang mga kabataan ngayon ay napagsasabihan po, napapaalalahanan. Kahit matanda na yan, bilang magulang, dapat kahit papaano, gabayan mo sila sa mga salita. Baka nakakalimot kahit sa ano na yan. Tuloy po natin, Proverbs 22 hanggang 22:6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Totoo po yan. Hanggang pagtanda niya. Kaya lang, nasa kanya na lang po kung maliligaw pa siya ng dadas habang siya'y lumalakad sa mundong ito. Kaya kahit matanda ka, kahit matanda na ang anak mo, paalalahanan mo pa rin. O anak, baka nakakalimot ka, hindi porket matanda ka na ay hindi ka na pwedeng pagsabihan. Generation to generation po yan eh. Ituturo ng anak natin sa kanilang mga anak. Kung kaya anong dapat po Hebreo 12. Hanggang 6 at sa patuwag mong walang bahala ang paro ay pinagwiwikaan niya at hinihimpas ang bawat tinatusahan na pawang nararanakin. Wala akong pakialam kung kanino ka wala na tayong magagawa. Pero sa anak natin, hindi natin matitiis na hindi magiging maganda ang kanilang mga kinabukasan. Kaya kapag pinagagalitan kayo, huwag niyong mamasamain. Kaya kayo pinagalitan, mahal kayo. Ayaw nila na kayo ay mapariwala.
Bukod dito, tayo magkakaroon ng mga ama na ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang pagpapatuloy na bubuhay. Kami ang mga biological parents. Kaya huwag kayong masyadong mga entitled. Yan yung sinasabi namin sa mga bata na kung saan ang lahat ng mga bata sa ngayon, karamihan, gusto lahat masusunod. Okay? Bigay lang po ako ng isang malinaw na salita galing sa huwag yuyuko yung kabataan. Tignan yan, basahin natin po yung sinabi sa kung saan ay Efeso 6:1. Sabi po dito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Inutos yan ha. Inutos na maging masunurin tayo at igalang ang ating mga magulang. Ngayon, nababalitaan natin sa TV, anak, pinugutan ng ulo ang ama dahil lasing, hindi na pagbigyan ang gusto. Ina, inabuso ng anak. Ina, pinabayaan sa kung saan-saang lugar. Nakalungkot po at napakarami ng mga balita na kung saan ay hindi na katanggap-tanggap sa atin na dapat na tayong maalam. Kaya raising a godly generation start at home. Kung mahal natin ang ating mga anak, it should take a lead on raising children mula ibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, lalo-lalo na sa ating mga anak. Huwag nating hayaan na ang kaaway ng ating Panginoon ang siyang maglilid o mag-guide o magbe-brainwash sa ating mga anak at gagamitin niya ito upang ilayo ang ating mga anak sa atin. It is our responsibility na kung saan bilang magulang at magiging magulang to train our children and the next generation. By raising up a godly generation, tayo naniniwala at naniniguro na ang ating future na kung saan ay mapapanatili nating maituturo ang tunay na pagmamahal ng Panginoon sa atin lahat. Nais ko pong iwan ang isang talata na sana ay maging gabay ninyo. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sana po munting mensahe na ito, hindi lang sa magulang, sa matatanda ay may tungkulin to raise sa panahon na ito. At kayong mga anak, pasalamat kung kayo may mga nagtuturo sa inyo ng mga mahal niyo sa buhay. Na ilapit kayo sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat.